Good evening, everybody! Ang energy. Good evening, everyone! Ayan, isa nga pong tayo muna para sa mga kabataan, tayong lahat. Handa ba kayong ibigay ang lahat-lahat ng inyo? Hindi sa katabi nyo, kundi para sa Panginoon? Kung handa kayo, sisigaw kayo na malakas na, Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Lord, we are here today. Lord, giving our everything to you. Lord, binibigay ang lahat ng sa amin, kalakasan, ano man ang meron kami, Lord, ang puso namin, ang isipan namin, Panginoon, ay inilalagak namin sa inyo. Lord, truly, Lord God, that you are the one, Lord, na aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. Dalangin namin, Lord, sa gabing ito, samahan mo ang bawat kabataan. The Lord na kung sino man dito ang hindi pa ibinibigay, ang all out niya sa Panginoon ay maibigay niya ngayong gabi, and every one of us ay uuwi ng may kagalakan sa puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen! Sige po, upo tayong lahat. Napakasarap po na, di ba kapag mga youth connect, youth group, nakapuntahan nyo na bang iba? May nakapuntahan na kayong mga gawain ng kabataan din. Before, bago to, may mga napuntahan na kayo. Ganyan din sila? Masisigla ba sila? Masisigla. Pwede kayo sumagot kasi bumabase ako sa sagot nyo. Masisigla ba sila? Mas masigla pa sa inyo? So, yon. Alam nyo, tayo mga kabataan, syempre, di ba kapag nandun tayo sa lugar na nahahype tayo, talagang binibigay natin yung sigaw natin, di ba? Kunyari, sa concert, na-realize nyo na yun or na-experience nyo na, yung masyado kayong passionate sa isang bagay. Di ba, pag passionate ka, ibig sabihin, ibibigay mo yung best mo. Sa school, binibigay mo yung best mo sa thesis, di ka na natutulog. Sa girlfriend mo, ay hindi pa girlfriend. Sa nililigawan mo, iniisip mo na, iniisip mo na ireregalo mo sa kanya. Iniisip mo na kung anong susuot mo bukas. Kasi binibigay mo ang best mo. Binibigay mo yung all out sa kanya. Pero ang tanong ko sa inyo, mga kabataan, pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, pagdating sa Panginoon, handa ba kayong maging all out? Ulitin ko. Pagdating naman sa pagpupuri sa Panginoon, pagdating sa Diyos, handa ba kayo maging all out? Yes! Palakpakan naman natin ang bawat isa. Siyempre, yes na yes, dapat ang sagot natin. Ito, pansinin nyo kung ngayon, medyo doubt pa kayo na yes nga ba? Medyo mahina pa, tapikin mo yung katabi mo. Mamaya lalakas yan Lakasan nyo naman din. Mamaya lalakas yan Yan. Kung pumunta tayo dito, mga kabataan, syempre may kanya-kanya tayong pinuntahan. May mga may work na, may mga nasa school, may mga iniintinti sa bahay, pagod na tayo. Sino dito mga pagod na galing sa school, sa work? Di ba iba-iba na yung mga, kumbaga, na-feel na tayo ng labas, masyado na tayong napagod, masyado nang maingay yung tenga natin, gusto natin ng katahimikan. Pero alam niyo po ba, na once na pumasok ka na dito sa sanktuaryo ng Panginoon, may nararamdaman ba kayong kakaibang energy? Hindi energy ng katabi mo Hindi yung energy na, kailangan maging robot ako dito kasi makita nila akong masigla. Hindi ganon. So, hindi ganon ang pagiging all out. Sinasabi ko palagi yung all out kasi ito yung pag-uusapan natin. Magiging all out tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Alam nyo ba, maging all out sa Diyos? O may mga doubts pa kayo? May mga tanong pa kayo? For sure, last youth group nyo, pinag-usapan yung acts of worship. 'Di ba? Yung clapping, na alam ko, ina-apply nyo na. Yung iba, hindi pa masyadong ina-apply, nahihiya pa. May jumping, ano-ano pa yon? Dancing,
Ano pa? Shouting. Ano pa yung mga natatandaan nyo? Ha? Kneeling. Ano pa? Bowing. Ano pa? Clapping. Ano pa? Lifting. Lahat na. Ibig sabihin, lahat ng mga nabanggit ninyo ay mga acts of worship. So palalimin pa natin ngayon yung pag-uusap natin ngayong gabi. Kung napag-usapan nyo na yung acts of worship, na-apply nyo na yan, mag-dig deeper pa tayo. Paano maging all out sa pagpupuri sa Panginoon? Being all out in worship sa Panginoon. So una, ready na ba kayong tanggapin yung una? So number 1, paano tayo magiging all out sa pagpupuri o all out in worshiping God? Number 1 is all out with our hearts. Dito pa rin magsisimula. Dahil sabi po sa Matthew 22 verse 37, basahin natin. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Nagtataka kayo, di ba kayo nagtataka, bakit nauna with all your heart? Kasi, ito po yung pinakapunto ng Diyos. Ito yung gustong puntiryahin ng Panginoon sa atin bago ang lahat. Dahil pag nabago yung puso natin, mababago ba ang lahat? Amen. Pwede kayo sumagot. Pag nabago ang puso natin, mababago ba ang lahat? Amen. So, tinatarget ng Panginoon yung puso ng bawat isa. Pero be careful. Yung kaaway, tinatarget din ang puso. Kasi ito daw ang pinaka-deceiving. So, kailangan pala din nating mag-ingat. Hindi pala pag nakikita mong tumataas siya ng kamay, sumisigaw siya, lumuluhod siya, all out na siya sa Panginoon ng buong puso. Hindi pala. So yun ang pag-iingatan natin. We should know that worship starts in our heart. Magkakaroon lang ng totoong pagpupuri sa Panginoon pag ang puso natin ay inilagak talaga natin ng tunay sa Panginoon. Amen? So, sino ba dito yung una naka-encounter sa Diyos? Di ba pag first time mo na-encounter ang Diyos, una, nakahalukip-kip ka pa. Hanggang sa ipaparanas sa'yo ng Diyos yung presensya niya. Hindi ba parang hahagulgol ka sa iyak? Naranasan niyo po ba yon? Hahagulgol ka sa iyak kasi naranasan mo niyakap ka ng Diyos. Yun pala, yun na yung step na binabago ka na ng Panginoon. Na sinasabi niya na, anak, meron atang mga nakatago pa sa puso mo. Di ba ka gusto mong isuko sa akin? Para maging all out ka sa akin. Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, worship starts in our heart. What does it mean? It is about loving God with everything na meron tayo. Even in our emotions, sa thoughts natin, sa spirito natin, inilalagak natin yung buong puso, buong buhay, buong kaluluwa mo sa Panginoon. Doon pa lang, kailangan maging all out na pala. First step pa lang, kailangan pala, pag tayo'y nakakilala na sa Panginoon, at gusto nating asamin na maging all out sa Panginoon, una munang hihingi ng Diyos, teka, akin na muna puso mo. Di ba pagkabataan, ang hirap isuko? Ang hirap isuko ng mga nakasanayan, ang hirap isuko ng mga meron sa puso natin. Kasi sometimes 50%, 30%, 70% lang ang sinusurrender natin sa Panginoon. But the Lord God wants the whole heart. Gusto ng Panginoon buong puso. Ibigay mo sa akin para maranasan mo rin ang Panginoon. Parang ang hirap magsuko sa Panginoon. Tama? Ang hirap. Pero alam niyo po ba, kapag naranasan natin ang Panginoon sa buhay natin, yung pagpupuri, pagpalakpak, pagkanta, madali yan dayain. Tama? Pero ang Panginoon, lagi niya tinitignan ng puso natin.
Sabi nga sa Bible, hindi tumitingin ang Panginoon sa anumang sitwasyon na meron ka. Hindi tumitingin ang Panginoon sa mukha, sa ganda ng katawan, sa katayuan, sa yaman, sa hirap, sa tanda, sa bata, kundi tumitingin ang Panginoon saan? Sa puso. Sa puso pa rin. So, kapag naging all out tayo sa Panginoon, ibig sabihin, isusuko natin ang puso natin sa Diyos. Buong puso natin, buong buhay at kaluluwa, inilalagak na natin sa Panginoon. Yun ang gustong pagsamba ng Panginoon. Yun ang pagsambang alay na ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit hindi kabataan, kahit anumang edad. Yun ang gusto ng Panginoon. Because when we go all out with our hearts, we are sincere and genuine in our worship to God. Ibig sabihin pala, pag sinuko natin ang puso natin sa Panginoon, nag-worship tayo sa Panginoon, naging all out tayo ng buong puso, ibig sabihin pala nun, sincere kang tunay sa Panginoon. Dahil hindi naman po ito about performing eh. Di ba po? Ang pag-worship sa Panginoon, hindi ito yung performance na pinaghahandaan mo, susuot mo, given na yan eh. Pero, laging tinitignan pa rin ang puso. Tayo, nakatayo tayo dito, kumakanta. Ginagalingan natin. Pero sa isip natin, akala natin tama ang motibo natin, pero ang puso pala ay iba. Ang motibo natin, magaling ako kumanta. Mas mataas akong tumalon sa kanila. Lagi akong sumisigaw, pumapalakpak. Pero hindi pala yung pagpupuri sa paningin ng Panginoon. Ito pala ay performance lang. So iwasan natin. Hindi po ito about performance. But it is about being sincere and genuine in our worship to God. Lumalapit tayo sa Panginoon with all honesty. Nagiging totoo tayo sa Panginoon. Ba naman, sa tao nga nagpapanggap na tayo. Sa Diyos, magpapanggap pa rin tayo. Maya naman tayo. Baka magiging katulad tayo ni Ananias at Safira. Ito na ba yung totoo mong pagpupuri? Ay, opo, Panginoon. O baka sinong gustong maging ganon? Magiging, matutumba ka na lang dyan, wala ka ng hininga. Di ba po nakakatakot? So isipin nyo na lang, na sa tuwing tatayo kayo, nagagather tayo, isipin mo na, Lord, gusto ko pong magpuri sa inyo ng buong puso. Ayoko po na performance lang. Ayoko po na sabihin na ako yung magaling, ako yung ganito, mataas ang boses, malakas ang boses, tumatalon. Lagi nating sabihin sa Panginoon na malugod siya sa atin, na yung puso mismo natin ang makita niya at hindi yung tayo. Para hindi tayo magagaya yung mga na-expose bigla. Na narinig nyo na ba yun? Na kapag ka, kunyari sa praise and worship, merong worship leader, di nagsusong siya, nagkumakanta siya, nagli-lead siya. Merong mga sumusuka, bigla, merong mga nahihimatay bigla. Yun pala, may tinatago sa puso. So, ibig sabihin, pag may nangyaring may nagsusuko habang nagpe-praise and worship tayo dito, ay, may mali pa pala kay sis. So, wag na natin paabutin. Na-expose tayo ng Panginoon publicly. So, sa bahay pa lang, personal devotion mo sa Panginoon, sinusuko mo na sa Diyos. Buong puso. Sinasabi mo, Lord, this is what I have. Ito na po yung puso ko. Ito na po yung tunay na ako. Ito talaga ako. Lord, alam ko, maraming mga mali. Hindi ako perfect. Hindi po ako marunong kumanta, sumayaw. Pero Lord, ito ako. Ito po ako. Nandito po ako. Here I am, Lord. Mas tatanggapin yun ng Panginoon. Amen? Kasi, nagiging totoo ka sa Panginoon. Inalalatag mo, binubulat-lat mo yung puso mo sa Diyos. Yan ang all out sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Worship isn't just an outward act, but an inward expression of our love and devotion to God. Ito po yung sinasabi ko. Hindi ito yung panglabas lang na performance. Panlabas lang ang nakikita. Kundi,
pinakamahalaga yung inward. Sabi ko nga po sa inyo, di ba, ang puso natin ang siyang tinitingnan ng Panginoon. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano kaganda yung boses mo, pero pag hindi approve sa Panginoon ang puso mo, rejected ang worship mo. Rejected ang iyong pagkanta. Rejected yung pagtaas mo ng kamay dahil hindi mo sinuko yung puso mo sa Diyos. Yun lang naman ang gusto ng Diyos eh. Pag nakapasok na ang Diyos sa puso mo, naging all out ka, naging honest ka, naging bold ka sa Panginoon, boom! Ibe-bless ka ng Panginoon ng talent. Ibe-bless ka ng Panginoon ng kalakasan para tumalon. Lahat ilalagak ng Panginoon sa inyo. Gusto niyo po ba yun? Gusto natin yun. Kaya sa mga susunod nating mga gawain, or kahit ngayon mamaya, kung sa tingin mo, hindi pa all out yung puso mo sa Panginoon, this is the right time to open your hearts to God. Sabihin mo, maging honest ka sa Panginoon. Lord, ito lang po talaga kaya ko. Umiyak ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ito lang po talaga kaya ko. Ito na po ako. Honesty, being sincere and genuine, yun ang gusto ng Panginoon. It means when we worship with our hearts, we offer our genuine selves na wala na tayong hino-hold back pa, na wala na tayong tinitira. Kumbaga sa saging, binilatan mo na lahat, wala nang kabilang balat. Lahat, hubad ka sa Panginoon. Ikaw, kung ano yung nakikita ng tao, yun din ang nakikita ng Panginoon. Mas higit pa ang nakikita ng Diyos. Dahil ang Diyos, ine-x-ray, ini-scan yung puso mo. Amen? So be all out with our hearts sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi siya madamot na Panginoon. At hindi rin siya yung Diyos na dati pag hindi mo sinuko sa Kanya ay hindi ka na niya tatanggapin. Ang Diyos palaging bukas ang Kanyang kamay, ang Kanyang trono para sa atin. Mabuti nga ngayon, hindi tayo tulad ng mga sinaunang pagsamba na may representative pa na pare para lang ilatag yung ating mga pagsamba sa Panginoon. Ngayon, anytime, anywhere, kahit ano man ang sitwasyon ng buhay natin, pwedeng lumapit sa Panginoon. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Being all out with our hearts means being real with God, opening up ourselves, and letting Him into every part of our life. That is the all-out worship that God wants us to do. Amen? Number 2, all out with praise and thanksgiving. Sabi nga sa Psalms 104, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Ibig sabihin, pagpasok pa lamang natin dito sa sanktuaryo ng Panginoon, bit-bit mo na yung mga pagpupuri sa puso mo sa Diyos. Bit-bit mo na yung mga pasasalamat. Yung pumunta ba kayo dito, anong iniisip nyo? Anong kakainin ko? Kasi magugutom ako mamay, matagal pagsasalita pa sila, mag-games pa. Ano kaya yung sasabihin, ikukwento ng katabi ko? Sino kaya yung mga kasalamuha ko? Ano kaya yung mga thesis assignments? Yun ba ang dala nyo dito? Yung mukhang yun nga. Nararamdaman ko. Yun ba mga dala natin? Sometimes, ganun ang mga spirit na dala natin, di ba? Yun yung mga nasa puso natin. Pero alam nyo po ba, ang Diyos, hinahanap niya yung mga totoong worshiper at yung mga worshiper na yun, yun yung mga all out in giving praise and thanksgiving to Him. May mga ganda bang ginawa ang Diyos sa inyo? Naging tapat ba ang Panginoon sa inyo? Ang hina. Naging tapat ba ang Panginoon sa inyo? Naging mabuti ba ang Diyos sa inyo? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kung gano'n ang nararanasan natin, excited tayo. Pag pupunta tayo ng church, pupunta tayo ng Youth Connect, hindi tayo nakahalukip-kip lang.
Hindi tayo yung nasa dulo at tatawagin ka pa, halika, mag-praise and worship tayo. Halika, sumali ka. I-involve mo yung sarili mo dito. Halika, dito tayo sa harap. Kaya minsan, hinahatak ko kayo dito sa harap pag mga praise and worship natin ng kabataan. Kasi, parang, meron bang dumi dito? Madumi siya, pero walang mga nakaka-aksidente dyan. Pwede tayong lumapit sa harap, umikot-ikot ka. Ano pa, sumigaw ka. Lahat ng acts of worship gawin mo. Hindi para mag-perform at sabihin na ako kaya ko to. Kundi para ipakita sa Panginoon, Lord, this is my praise. This is my thanksgiving to you. Dahil mabuti ka. Dahil matapat ka. Nararanasan niyo po ba yun sa buhay niyo? Ako kasi masyado akong extrovert pagdating sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi para ipakita na ganito, kaya ko tong ganito, hindi. Marami po tayong mga weaknesses bilang tao. Pero pag sa Panginoon, di ba deserve ng Diyos yun? Di ba deserve ng Diyos pagtaas ng kamay? Deserve ng Diyos sumayaw? Deserve ng Diyos lahat? Di po ba? Kasi kung hindi deserve ng Diyos, sino ang may deserve? Ako? Ikaw? Actually, we are not deserving for everything. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nandito tayo. Amen? Binibigyan ng pag-asa ng Diyos. Binibigyan ng chance ng Lord. O baka si Jeremiah, nahiya lang siya ng umpisa. Bigyan ko siya ng chance. Sige, mga youth leaders, ituro niyo how to worship. Ganyan, hanggang sa unti-unti, nababago ang buhay, nababago ang lifestyle. Amen? Binubuhos natin lahat para sa Diyos dahil sa kabutihan at katapatan niya sa atin. Because when we worship with praise and thanksgiving, we shift our focus from our problems to God's goodness. Yung pagkapagod ba, problema yan? Assignment mo na hindi mo magawa, problema ba yan? Yung gutom ba, problema? Yung love life mo, problema? Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng pagpupuri sa Panginoon, sinishift nito yung focus mo. Mula dun sa problema na meron ka, papunta doon sa kagandahan ng Diyos. Amen? Papunta doon sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Walang ibang magniningning sa paningin natin, kundi ang Diyos lang. Dahil, Lord, konti lang po yung pera ko, baon ko. Pero may gawain po ngayon ng Youth Connect. Di bali, Lord, okay lang po. Lalakarin ko po. Kasi sobrang excited ako na magpuri sa iyo Gusto kong i-express yung papuri ko at pasasalamat sa inyo. Dahil may paa ako, may kamay ako, pwede akong lumakad, Lord. May kamay ako, pwede kong buhatin yung mga dapat kong buhatin. That is being all out to God in giving praise and thanksgiving. Imagine, sino mga nakapunta na sa concert? Wag ng Mega Harvest. Na-try nyo na magpunta sa concert. Nanood ng concert ni Taylor kasi hindi naman natin napuntahan. Kahit sa TV lang, napunta na kayo sa concert. Di ba pag sa concert, di ba, yan, titipon-tipon na. So dumadami ng tao. Pag dumilim na, naghihiyawan na. Ibig sabihin, i-start na. So tutunog na yung opening song. Woo! Anong ginagawa? Nagtitilian. Naghihiyawan. Yung iba pa, umiiyak pa. So sobrang favorite nila yung mapapanood nila. Alam nyo, kung ganong spirit yung dadali natin dito sa church, siguro sobrang ganda ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Kaya nyo ba yon? Kaya ba natin yon? Kahit pagod ka, kaya mo? Kahit nagugutom ka, kaya mo? Kahit na broken-hearted ka, kaya mo? Sabihin mo, kayang-kaya.
Amen. Kayang-kaya natin sa Panginoon. 'Di ba? Alam nyo, may naalala ko na panood ko sa Reels. Magkapatid ata sila or mag-asawa. Basta itong lalaki, wala siyang kamay. Wala siyang kamay. Paa lang, paa. Yung asawa naman niya or kapatid, wala naman siyang paa. Kamay lang. Pero yung kamay niya, yung putol pa. Yan. Napanood ko, kumakain sila. Sabi ko, paano sila kumakain? Ano ba sila? May nagsusubo. Alam niyo po, nakita ko, yung lalaki na walang kamay, paa lang, hawak-hawak ng paa niya yung kutsara. Sinusubuan niya yung sarili niya. Tapos yung katabi niya, naputol yung kamay, pero may arms pa siya, pero wala siyang paa. Hawak-hawak niya rin yung kutsara. Sinusubuan yung sarili niya. Ano ibig sabihin nun? Sila, may kakulangan physically. Tama? Mahirap o hindi ang kalagayan nila? Mahirap. Pero alam nyo, nakita ko sa mga mukha nila, ang saya nila. Nakinakaya niya yung pagkain na gamit ang paa. Tinatry ko nga minsan yun, nahawakan yung, yung ginaganon, parang mamumulikat yung paa mo eh. Tapos yung ganyan, ang hirap, di ba? Pero, sabihin mo sa katabi mo, pero, ikaw na buo. Hindi pa all out. So, alam nyo, para sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng buong katawan. Tsaka binibigyan niya tayo ng mga provision, di tulad ng mga nakikita natin at nung napanood ko. Pero, napatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit kaya may mga ibang tao, especially sa mga lingkod mo sa church, bakit kaya kumpleto naman yung katawan nila? Hindi naman siguro sila bingi. Hindi naman siguro sila malabo mata or bulag. May bibig naman sila, nakakasalita. At ang mas may kamay sila. May paa sila. Malakas naman sila. Nakakaakyat nga sila sa church. Pero Lord, bakit kaya hindi sila all out? Lalo na pag praise and worship. Lalo na pagka magbibigay na ng papuri sa inyo. Siguro, hindi binless ng Panginoon to ng mga, siguro sobrang broken-hearted nila. Siguro sobrang pagod nila. Pero Lord, di ba ikaw naging mabuti sa kanila? Even in a smallest thing, hindi ba nila nakita yung kabutihan mo sa buhay nila? Matapatanong niya ba kayo nun? Sa sarili ninyo? O kayo yun? Alam nyo, in this time, lalo na malapit nung dumating ang Panginoon, hindi na tayo basta-basta yung hahayaan lang natin yung nakikita natin na nandun siya sa sulok. Hindi na to oras para maghalukip-kip. Hindi na to yung oras para manahimik. Ito na yung oras na sinasabi ng Diyos na maging all out ka na. Maging all out na tayo sa Panginoon. Kabataan ka, malakas ka. Amen? Kabataan ka, lahat meron ka di ba? Pagkabataan ka, explorer ka. Explore ko nga sumayaw. Explore ko nga itaas kamay ko. Pagkabataan ka, ibigay mo yung lakas mo at ang buong pagpupuri mo at pasasalamat sa Panginoon. Amen? Dahil kung may maraming ginawang mabuti ang Panginoon sa atin at himala, dapat nagre-reflect yun sa buhay natin. Nagre-reflect yun sa'yo. Pag mabuti ang Panginoon, masigla kang magpupuri sa Kanya. Kasi Lord, salamat, mabuti ka, matapat ka, pinagpala mo ko. Ganon dapat tayo. Hindi na natin para sabihan pa kayo na magpuri ka, itaas mong kamay mo, maging masigla ka sa Panginoon. Kasi kayo mismo, kung naging mabuti sa inyong Panginoon, kung alam nyo, at maraming himala ang Diyos, sa inyo mismo magre-reflect yan. Amen? Ikaw mismo magsasabi ng Panginoon, salamat dahil binigyan mo ko ng lahat-lahat sa akin.
Kaya ang Lord deserve niya pinakamataas na talon, pinakamalakas na palakpak, pinakamalakas na sigaw, pinakamagandang boses. Bakit? Kasi deserve ng Diyos yung todo. Deserve ng Diyos yung best. Deserve ng Lord yung all out. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. Iba pag all out sa Panginoon. Hindi ka mauubusan ng pasasalamat. Hindi ka mauubusan ng pagpupuri sa Panginoon. Baka nga, sa sobrang pasasalamat mo sa Diyos, nakakagawa ka ng tula, nagagawa mo ng Panginoon ng awit, nagagawan mo siya ng sayaw, bilang tanda o pagbigay mo sa Panginoon na, Lord, ito yung pagpupuri ko sa inyo. Di ba? Sobrang sarap maging all out sa Panginoon. Una, all out with our hearts. Pangalawa, all out with praise and thanksgiving. So number 3, all out with music. O pati music pala, kailangan maging all out. Sabi sa Psalms 153 verse 6, praise Him with the blast of the ram's horn. Praise Him with the lyre and harp. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with strings and flutes. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with loud clanging cymbals. And let everything that breathes sing praises to the Lord. Let us be all out with music because we know that music is a powerful tool for worship. Naniniwala po ba kayo doon? Because it allows us to express our love for God creatively and emotionally. Pwede kang kumanta, mag-play ng instrument, ano pa, makinig ng mga music, mga worship music, para matulungan tayong makakonekta sa Panginoon. Alam niyo po ba na itong music ay tinutulungan din tayong maging malalim sa Panginoon? Amen? Naniniwala po ba kayo? Pero alam niyo, kailangan maging maingat din tayo. Dahil alam ko, narinig niyo na to na sinasabi, maging maingat tayo sa pakikinig, mga pinapakinggan nating music, kasi makaka-apekto to sa atin. Pwedeng lumalim ka sa Panginoon, or dahil sa pinapakinggan mong mga musika, o kinakanta mo, mapalayo ka sa Diyos. So, kailangan maging maingat tayo sa Panginoon, lalo na sa pagdating sa music. Hindi pala basta-basta ang music. Hindi pa pala basta-basta kakanta. Ano mo yung mga kanta ngayon? Mga usong kanta na heartbroken. Gusto ko ng bumi. Mga ganon. Saan ka bibitaw? Siyempre, kinakanta dati minsan yun, di ba? Pero maging maingat tayo sa mga awitin o pinapakinggan natin. Dahil makaka-apekto to, either lalalim ka sa Panginoon, malalapit ka at makakakonekta ka sa Panginoon in a deeper level, or malalayo ka sa Diyos. When we go all out with music, we're not just singing songs. We're pouring out our hearts to God. Di ba pag may mga worship song tayo, naiiyak tayo. Minsan, napapaluhod tayo. Na yun yung, kumbaga, yun yung song natin para sa sarili, na yung nakikipagniig ka sa Panginoon. Alam niyo po, naalala ko yung si David. Nung baby pa yan, nasa tiyan ko pa lang yan. Sabi nila, makinig ka daw ng mga music para yung anak mo, matalino daw, or basta may something pag naririnig din nila. So si David, hanggang ngayon, ang favorite niyang kanta, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yun ang favorite niya. Nakakatulog siya, kumakalma siya. Ano pa? Yung naging ayos ang kanyang kalagayan. Kasi siguro, ang galing. Siguro dahil napakinggan niya na yun sa tiyan ko, tapos lagi pang kinakanta sa kanya, lagi pang pinapakinggan,
So, ibig sabihin, may epekto nga ang musika sa isang tao. So, kapag ka puro rock, puro mga malulungkot, puro mga negative na kanta, makaka-apekto din pala yun sa atin. So, doon na tayo sa mga music or worship songs na makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Pagiging all out pati sa music. Yun ang gusto ng Panginoon. Dahil gusto ng Lord na in music, mapupur out din natin yung heart natin sa Panginoon. Mailalapit natin yung mga salita na hindi natin mabanggit sa Diyos in prayer or in our devotion. Through music, di ba naaabot natin ang Panginoon, ang presensya niya? Na pagka napakinggan natin or kumakanta tayo, umiiyak ka, nakikita na ng Diyos yung puso mo. Yung mga words na hindi mo mabanggit, nakikita ng Panginoon through music na pinapakinggan mo o inaawit mo sa Kanya. So, ganoon ang power ng music. Music in worship has the same power. It can uplift us, inspire us, and bring us closer to God. So, may mga composer. Kunyari, dito sa church, nagko-compose ng mga kanta para sa atin, para sa Panginoon. Yung mga songs na yun ay inspired by the Lord. Ibig sabihin, na-touch ng Lord ang puso ng mga nag-compose or nagawa ng musika. Kaya pag lumatag ito, tapakinggan ng mga ibang tao, ganun din ang espiritu na nararanasan nila. Nararamdaman, nararanasan nila, naririnig nila ang Panginoon. So, that music, ganun ka-powerful ang music sa atin. Amen? So, all out with music. Next is, all out with obedience and service. So, Romans 12:1, sabi dito, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So we know, and we should know, that worship isn't just about what we say or sing. Hindi lang pala ito about sa mga sinasabi natin o kinakanta. But it is also about how we live. Ang pagiging all out pala sa Panginoon, hindi lang dun sa mga ibang nabanggit natin, kundi ang pagiging all out sa Panginoon ay bumabase rin kung papaano tayo namumuhay bilang anak ng Diyos, bilang mga kabataan na nananahan at sumasamba sa Panginoon. Tayo ba'y nagiging masunurin sa Diyos? Nilalakaran ba natin ang kanyang mga salita? Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Nagde-devotion po ba tayo? Because we cannot give worship to God if we ourselves hindi natin alam kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Tama? Dahil ang salita ng Panginoon, ito yung direction natin. Tama po ba? So kapag tayo, hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin masusunod ang Panginoon. We cannot obey God. We cannot serve God. Kasi wala tayong alam. Hindi natin alam na ito pala ang gusto ng Diyos. Ito pala yung way na gusto ng Panginoon. How can we obey God? How can we serve God? So dapat, if we want to be all out to God, we must all out in obedience and service sa Panginoon. Kailangan kilala natin yung sinusunod natin. Ang mga magulang nyo ba, pagka inuutusan kayo, sumusunod kayo? Sometimes, hindi pa. Tama? Kapag ka po ba sa school, may mga projects or deadline, ginagawa ba natin agad? Sa mga rules and regulations, sumusunod ba tayo agad? Pinagsisilbihan ba natin ang ating pamilya? Ang ating mga sinasakupan? So, kung doon pa lang, ay paano natin masusunod? Paano tayo magiging masunurin sa Panginoon? Because obedience to God and serving others are forms of worship.
ang pagsunod pala sa Panginoon at ang paglilingkod mo sa Kanya at sa ibang tao ay form din pala ng isang pagsamba sa Panginoon. So, if we do not obey God because we don't know kung anong gustong ipasunod sa atin ng Panginoon, then automatically we cannot serve God Himself and we cannot serve others. Naiintindihan niyo po? So, ang pagsunod sa Panginoon, living all out for Christ means obeying His teaching wholeheartedly. So, sa madaling salita, ang mga salita ng Panginoon ay ang mga kautusan niya na kailangan nating sundin at tupdin para masunod natin siya, makapaglingkod tayo sa Kanya, at mapaglingkuran din ang ibang tao. Amen? When we follow God's commands and serve those around us, we honor Him and demonstrate and love and devotion to others. So, ibig sabihin, napakalaking bagay pala ang maging all out sa pagsunod sa Panginoon. Hindi po pwede nating sabihin na, Lord, ito lang po yung susundin ko. Tapos, ayoko pong mag-serve. Lord, ayoko pong mag-serve, pero pwede ko po itong sundin. Walang ganong sitwasyon. Walang ganon. Hindi pwede natin gusto mong mag-serve, pero ayaw mong sumunod. Hindi rin pwedeng gusto mong sumunod, pero hindi mo kayang mag-serve. Hindi po pwede. We should be all out to God. Being all out to God means all out in obedience and service sa Panginoon. Amen? So, kung mga hindi kayo, hindi pa tayo ganoon sumusunod sa Panginoon, sa tingin nyo, ipag-pray natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na sa lahat ng mga naisin niya sa ating buhay ay masunod natin siya. Because obedience to God and serving God and others is also a form of worship to God. So, hindi lang ito tuwing Sunday, magpe-praise and worship tayo, yun na yung worship natin sa Panginoon. Kundi, pati pala yung pagsunod at paglilingkod ay isa ring pagsamba sa Panginoon. Mga tinitingnan ng Panginoon sa atin. Amen? So, anong una? All out with our hearts. Pangalawa, all out with praise and thanksgiving. Ano yung pangatlo? All out in music. Pang-apat, all out in obedience and serving. So, lastly, all out in spirit and truth. Sabi sa John 4, true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Ibig sabihin, ang true worship pala ay nai-involve din siya ng Holy Spirit. Na kung saan, ina-align nito, isa ito sa mga tumutulong para ma-align yung ating pagsamba sa Panginoon. Amen? So, it's about connecting to God, connecting with God on a deep and spiritual level. So, nandito na tayo sa palalim. Naghahanap ang Panginoon ng mga totoong sumasamba sa Kanya. At yung mga totoong worshiper ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Worship and spirit means being led by the Holy Spirit. And worship in truth means aligning our worship with God's Word and His character. So sabi, ang ganito daw na pagsamba, ito daw yung genuine, sincere, rooted in deep understanding of who God is and what He has done for us. Ibig sabihin, nasa ganoon ka ng level, malalim na pagsamba o malalim na relationship sa Panginoon. At alam natin, dapat nating malaman na ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, plays a crucial role in this kind of worship. So, involved
ang Holy Spirit sa pagsamba natin sa Panginoon. Why? Because ito yung nag-guide sa atin, nag-empower sa atin para totoo tayong makakonect sa Panginoon. So, merong nasa gitna. Siya pala yung tumutulong sa atin para makakonect tayo sa Panginoon. Isipin nyo, may Wi-Fi. Di ba sa Wi-Fi, kailangan may connection? Tama? So, ganun pala ang totoong pagsamba sa Panginoon. True worship connects us to God's Spirit and truth. So kapag gusto natin maging true worshiper sa Panginoon, we must aim to have a Spirit-filled and Spirit-led life. So kailangan pala, kung gusto mong maging totoong manambahan sa Panginoon, namumuhay kang Spirit-filled and Spirit-led. So ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabing Spirit-filled, means being empowered by the Holy Spirit, experiencing His presence and His gifts. So, nararanasan mo, na-empower ka ng Holy Spirit. Pinananahanan ka ng banal na Espiritu, ang buhay mo. Pag sinabi namang Spirit-led life, means actively following the Holy Spirit's guidance in daily life, making moves or decisions based on His leading. Naintindihan niyo ba yon? To make it simple, para maintindihan natin, being Spirit-filled ay parang isang, meron kang powerful engine na kotse. Nagigets nyo? Kotse na may malakas na engine, powerful engine. Yun yung Spirit-filled. Powerful engine ng sasakyan. Kung saan, on the other side, ang Spirit-led is, inaalaw mo, you are allowing that engine to take you on an exciting and purposeful journey following the path it leads. So, hindi pala pwedeng magkahiwalay sila. Pag Spirit-filled ka, Spirit-led din dapat ang buhay mo. So, let us end this with our conclusion. So, makikita natin na sa 5 ito, isa lang ang gustong mangyari at makita ng Panginoon sa atin. That is, worship is about giving our all out to God. Na holding nothing back. Ibig sabihin, wala ka nang tinitira pa. Wala ka nang dire-reserve pa para sa inyo. Para sa sarili mo. Yes, we have been touched yung katuruan ng acts of worship, tumaas ang kamay, sumigaw, kumanta. But in this time, tinatouch na nito yung mga hindi natin nakikita masyado. Na, kailangan pala to, form pala to ng pagsamba. It is about being all out to God. Wala ka nang reserba, wala ka nang tinitira pa sa inyong sarili. Worship is not just an event. Hindi lang ito yung event na pinupuntahan mo dito sa church. Hindi lang ito yung mga nakikita mo, nagkakantahan every Sunday, pag may fellowship. But worship is a lifestyle. Kahit nasaan ka, anong ginagawa mo, nasaan ka man panig ng mundo, this is a lifestyle. Ikaw mismo, worship, pagsamba sa Panginoon. Lifestyle mo na to. Hindi na to mababago sa'yo. Pag lifestyle, ibig sabihin, lagi nang ginagawa. Hobby mo na to, di ba po? Sino dito lifestyle maligo? Ay, nagkaalaman na. Lifestyle maligo, ibig sabihin, lagi mo nang ginagawa. Ito na yung buhay mo. So, buhay na natin ito na sumamba sa Panginoon. Kaya kung dati hindi ka pa todo bigay sa Panginoon, this time I pray. Ipag-pray mo din sa Panginoon na mabago yung pananaw mo at buhay mo at puso mo about giving worship to God. So let us commit all. Let us commit to going all out in worship every single day. Every day.
So ito pong iiwan ko sa inyo. Be all out in worship. Be all out to God. Sige po, tayo po tayong lahat. Sabihin po natin itong lahat. Sigaw natin. Be all out to God. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, salamat po dahil binigyan niyo po ang aming mga puso at binuksan ang aming isipan para po maging all out kami sa inyo. Lord, we pray kung hindi pa man po namin na ibibigay ang lahat-lahat sa amin, dalangin namin, Panginoon. This time, Lord God, we can surrender everything. Na wala na po kaming i-reserve, ititira sa aming sarili. But Lord, we will give everything to you. Help us, Lord. Help everybody na nandito, Panginoon, to be all out to you. To be all out in worship. To be all out in God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for this night. In Jesus' name, amen. Amen.